Ngayon ay dumating in order ng banda namin na isang audio mixer. Ito yung Yamaha MG10XU na isang 10-channel mixer. Ito nga pala ay isang copy lang ng original na MG10XU ng Yamaha. Medyo may kamahalan kasi yung original, so wala naman kaming budget, kaya ito na lang muna. Kaya ngayon samahan nyo akong i-unbox at sabay-sabay nating alamin kung ano ba talaga ang quality ng copy ng MG10XU ng Yamaha. Sa loob ng package, meron tayong makikitang isang cable at isang CD. Ito yung cable na type B. Ito yung gagamitin nating cable para ma-connect natin itong ating mixer sa ating PC dahil pwede siyang gamitin as interface. At meron siyang kasamang isang installer na CD ng Cubase para pwede natin gamitin or pwede mong gamitin ito para pag gusto mo mag-start ng recording or ng isang music production. At lastly, yung ating power supply o yung power source ng ating mixer. Kailangan mo lang gumamit ng adapter kasi US type yung plug nito. Okay, ngayon tignan na natin yung ating MG10XU. Umpisahan natin sa kanyang build quality. Sa kanyang casing ay metal yung casing na nandito sa harap. Sa gilid niya is plastic at may emblem dito ng Yamaha. Then sa likod ay metal pa rin. So yung pinaka gilid niya lang ang plastic. Then sa gilid, sa likod, is metal pa rin, nakarugtong nung casing nung sa harapan, isang buo lang siya. At yan, metal din yung kanyang build. Then dito naman yung ating power supply, yung AC adapter natin. Then yung ating switch para sa on and off. At dito naman yung ating USB 2.0 dahil pwede nga siyang gawin as interface. Pwede natin i-connect sa ating mga PC at laptop. So nandito yan, USB 2.0 siya. Ngayon naman tignan natin yung laman ng ating mixer. Itong ating Yamaha MG10XU ay isang 10-channel mixer. Pero makikita nyo, 4 lang yung mic input. Pero ang bilang niyan is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So iniba nila yung bilang nito ng mga input na to kasi pwede mo siyang gamitin as mono. So kapag isang input lang ginamit mo is mono, kapag dalawa is stereo naman. So lahat ng ating from 1 to 4 na input ay ginamitan nila ng hybrid na input yan. Pwede tayong maglagay ng XLR or pwede tayong maglagay ng PL. So pinag-isa na lang nila yan para halimbawa kung gusto mong gumamit ng instrumento, pwede mo na rin gamitin. Hindi na sila naglagay rito ng particular na parang ganito na input. So isa na lang siya, hybrid na siya. So dito tayo mag-focus muna sa channel 1 natin, yung ating unang channel strip. So ang unang makikita natin is yung pad na may 26 dB na ginagamit natin sa mga instrumento. Pangalawa naman yung high pass filter natin na merong 80 Hz na cut. Ito pinaka-importante ito para sa mga mic dahil yung 80 Hz na yun ay yun naman ay hindi kailangan para sa ating mga boses. So meron kang option na para i-cut na yun para mas mawala yung muddiness ng boses. So pinaka-magagamit mo itong high pass filter natin para sa mga boses at iba mga instrumento na gusto mong bawasan ng hanggang 80 Hz na low. Sa babaan naman niya is yung ating gain. Ito yung pinagkakamalian ng iba na akala nila is volume control. Ito po ay hindi volume control kundi gain. Ang gain ay yung amount ng signal na gusto mong ibigay dito sa kung ano man yung inilagay mo sa channel strip na to. Halimbawa sa mic, kung ganong karaming amount ng signal ang gusto mong palabasin sa kanya bago mo siya lagyan ng level o ng volume. So makikita mo to, yung control nito dito sa ating indicator dito. Nakikita mo yan na kung pumapalo siya hanggang 0 or hanggang mag plus 3 hanggang plus 4 hanggang pataas. So dito pala makikita mo na yung peak level natin. So madya mo makikita kung nagpipick ba yung signal mo, kung masyado malakas na kailangan mo bawas ng gain. At kung masyado mahina na pwede ka naman magdagdag ng gain. Then dito sa ating baba is yung ating one knob compressor na pwede natin gamitin sa ating mga boses din or sa mga instrumento para ma-even out yung ating signal. Yung mga malalakas na signal is mapababa ng konti, yung mga mahihina is maboost. So ito yung dynamics kumbaga ng ating channel strip. Then sa baba naman niya is yung ating equalizer. Meron tayong high, mid, and low. Dito natin sineshape or tinitimpla yung tunog na gusto natin mangyari. Dito tayo naglalagay ng low, ng mid, at ng high. Then sa baba niya is yung effects. Itong effects na to ay kumukontrol lang dito sa channel strip na to. Dito tayo pwede maglagay ng ganong amount ng effects para sa ating channel strip.
Sa baba niya is yung panning natin, left and right, kung gumagamit ka ng stereo na signal. Then ito yung ating peak control o yung volume ng ating channel strip. Sa channel 2, same lang, walang pinagkaiba sa channel 1. Sa channel 3 natin at 4, same lang halos, ang wala lang is yung 1 knob compressor. Kung makikita nyo, itong dalawang to ay wala rito. Pero bukod doon, same na sila lahat. Sa pinakataas natin, makikita natin yung ating foot switch. Ito yung kumukontrol ng on and off ng ating volume kung gumagamit ka ng pedal na switch. Yan ang ginagamit namin kapag mga live na gig. Dahil may sarili kaming mixer, ito yung ginagamit namin. Kami na nagko-control ng aming sariling mixer para sa aming boses. So kapag kakanta, i-engage mo lang yung effects sa pamamagitan ng aming switch. Then kapag tapos ng kanta at mag-i-spills na, ino-off naman yung effects. So malaking bagay ito para sa amin. Kinokontrol niya is itong on and off ng ating switch. Then yung ating tatlong strip, yung 5, 6, 7, 8, 9, and 10 ay stereo and mono na combination. So pwede kang gumamit ng isang input as mono, pag ginamit mo sila, stereo naman sila. So ginagamit ito para sa mga pagpapatugtog, mga laptop, mga cellphones, at meron din siyang RCA na version nito. So same lang yan kung saan ka maglalagay, kung RCA or PL. Then meron silang control ng high and low. So wala siyang mid. Sa baba yung balance, yung panning, then sa baba naman is yung level naman natin. So yung 5, 6, 7, 8 ay same lang. Dito naman sa ating 9 and 10, ang kinokontrol niya naman is yung ating line at yung USB. Dahil nga meron tayong interface, pwede nating kontrolin na patugtugin yung ating laptop dito sa pamamagitan ng USB. Ito yung ating switch. Kapag nakalubog yan is yung USB, kapag nakaangat is yung ating line. Pwede ka mag-connect dito ng kahit anong pwede mong patugtugin. Pwedeng laptop, pwedeng cellphone, ikaw na bahala. At USB naman, hindi mo na kailangan mag-connect dito. Connect mo lang dito yung USB mo sa laptop or sa PC at ilulubog mo lang to. Then pwede mo na siyang kontrolan dito. Yung kasunod naman natin is yung monitor out, left and right. Pwede kang mag-connect dyan ng mga speakers, mga active speakers. Ang control naman nito ay ito, yung ating monitor/phones. So yung control nito at yung control nitong phones ay same lang. At meron din siyang mute dito na control. Then para naman sa ating stereo out, meron tayong XLR at meron din tayong PL. So pwede ka mamili dyan kung ano yung gusto mong gamitin. So ayan, nakita na natin yung build quality ng ating Yamaha MG10XU at yung mga controls na nandito. Buksan na natin siya. At yung pinaka-importante syempre, yung audio quality ng ating mixer. Titignan natin kung gaano kaganda. So magpapalit tayo ng audio. Okay, ngayon nakapower na yung ating Yamaha MG10XU. At nakakonect yung aking headphone dito sa ating phones. At para sa mic na gagamitin natin, itong ating Maono na broadcast mic ang gagamitin natin. Then nakakonect ako sa channel 1 ng ating mixer. Yung aking gain ay nasa 12 o'clock lang. Then yung ating equalizer is naka-flat. Mamaya subukan natin kung gaano kaganda yung effect ng ating equalizer. Yung ating effects ay naka-off. Then yung ating level ay nasa 0 pa rin. Bali yung audio na naririnig nyo pala ngayon mula pa kanina ay galing dito sa ating TNW na wireless lapel mic na nakakonect sa GoPro. At ngayon mag-switch tayo sa ating Yamaha MG10XU. Bali magkapalit-palit tayo ng audio para makita nyo lang yung difference. So yung ating main output, yung ating main level alagay natin sa 12 o'clock. At yung ating level ng ating channel 1, iangat natin. Yan, so kung marinig nyo, ayan yung ating sound. Tumutulog na yung ating mic. Check, check, check. So sa 12 o'clock, nakalagay yung ating gain. Ito yung narinig nyo ngayon, yung ating MG10XU. Then subukan muna natin yung headroom ng ating mixer. Mula sa 0. Check, 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 check. Nasa check, check. 9 o'clock. Ayun yung ating audio. Medyo maganda yung headroom niya, mataas. Yan, nasa 10 o'clock. Check, 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 check. 11, check, 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 check. Check.
at 12. Check, 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 check. Sound check, hey. Yan, medyo mataas yung yung headroom nitong ating MG10XU. So, good thing 'yon. Ngayon subukan natin yung high pass filter ng ating mixer. So, ito yung magka-cut ng 80 Hz na nandun sa ating mic, yung sa ating boses pala. So, kapag in-engage natin, check, check, check. So, narinig nyo na nabawasan yung kapal ng boses. Tinanggal nyo yung muddiness ng ating boses. Mula dun sa 80 Hz na yon, binawas niya. So, maganda yon para sa isang mic. Lalo kung sa mga live na setup para hindi mag-rumble-rumble yung tunog ng ating mic. Diyan sa frequency na yan kasi marami rin tayong makukuha dyan na mga noise, mga background noise. So, ini-eliminate ng ating high pass filter yon. At the same time, pinapaganda niya yung quality ng boses dahil binabawas niya lang nga yung mga hindi kailangan na frequencies dun sa ating boses. Then try naman natin yung ating one knob compressor kung ano yung epekto niya. Check, 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 hey. Hey, check, check, check. So, kung mapapansin nyo na habang iniikot ko itong knob ay tumataas yung volume ng ating boses. Check, 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 hey, hey, hey. Check, 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 check. At narinig ko nagkaroong konting coloration yung boses natin. So, hindi naman ganong kailangan na taasan natin yung compressor ng ating boses. Lalo kung boses lang naman yung ginagamit natin dito sa ating mixer. Kung mga instrumento, yan, mas magagamit mo itong compressor na to. So, ibaba muna natin siya. Punta naman tayo dito sa ating mga equalizer. Ito yung high natin. Check, check, check. Tanggalin natin. Check, check, check. Check. Hey, sound check. So, napansin nyo na nawala na yung brilliance ng ating boses. Balik natin. Check, 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 check. Hey. Check, check sa 12 o'clock. Check, check, check. Check, check, check. Yan. Ano na, matinis na yung ating tunog. Check, check, check. At sa maximum niya. Check, check, check. Check, hey, check. Yan. So, maganda yung response ng ating high frequency. Sa mid naman, check, 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 hey, hey. Yan. Kung narinig nyo, naging muffled na yung boses ko. Check, 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 hey. Ito yung katawan ng boses at ng iba pang mga instrumento na ilalagay nyo. Yung mid frequency na yan ang pinaka-importante. Check, 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 hey, 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 check, check, hey. Andito lumalabas yung clarity ng ating boses. At at the same time, yung mga instrumento rin, dito lumalabas yan. Check, check, check. Hey, hey, hey. Check, hey. Hanapin ko lang yung magandang frequency para sa voice ko. Check, hey, hey. Mic, mic. Check, 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 hey. Sound check, hey. At dito naman tayo sa low. Bawas muna natin. Hey, hey, hey. Yan. Ganyan siya kanipis kapag naka-off yung ating low. Then, dahan-dahan. Check, check, check. Sound check, hey. Hey, hey, hey. Hey, check. Sa 12 o'clock, check, hey, 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 check, hey, sound check, hey. So pagdating sa boses, sa mga live mixer, hindi kailangan nating taasan yung low frequency. Kasi kanina nga, nag-cut na tayo ng ating high pass filter. So pwede tayo magdagdag ng konting-konti lang, kaya nalagyan natin sa 12 o'clock. Kasi pansinin nyo, kapag naka-disengage yung ating high pass filter, hey, sobrang kapal ng boses, di ba? Ayun yung audio ng ating boses na naka-flat lang lahat. Hindi siya hindi nag-cut yung ating 80 Hz. Kung ayaw mo naman gamitin itong ating 80 Hz na high pass filter, pwede ka magbawas dito ng low. Check, hey, hey, hey. Same lang din naman yung maging effect. Kaya lang kung masyadong makapal yung boses nung nagsasalita o yung kumakanta, pwede nating simulan na mag-cut muna ng 80 Hz. Then dito tayo pwedeng magdagdag ng konti. Yan, para mas matimpla natin, mas matono natin ng maigi yung boses nung nagsasalita. So para sa akin, okay na itong ganitong settings ng aking boses. Ayan, balik ko lang ng konti. Ngayon naman, tignan natin yung ating effects. So sa paggamit ng effects, meron tayong kailangan gawin muna. Kailangan na naka-engage itong ating effects control dito. You switch. Yan. Once na nakailaw na yan, pwede nang maglagay ng effects sa boses mo o sa anumang instrumento. So, itong knob na to ng effects ay nagko-control doon sa isang strip lang. Ito, hindi siya pangkalahatan, no? Para sa isang strip lang. Halimbawa, sa channel 1 lang. Ito lang yung magko-control sa kanya. Ilagay natin sa 12 o'clock. Then, para ma-engage mo yung effects na yan, ito namang ating effects return, ang ating pipihitin. Check, check, hey, hey. Lagay natin sa 12 o'clock lang muna. Then, dito naman sa ating taas, makikita natin yung program ng ating effects
o yung ating DSP. Patayin muna natin. So marami tayong pagpipilian ng mga effects dito sa ating mixer. At mula sa 1 to 24. So yung from 1 to 7, yan yung pwede mong gamitin sa mga kanta. Sa mga boses pag kumakanta. Ito yung pinaka-decent na reverb na pwede mong ilagay sa mga live na event. At kahit sa recording, pwede mo rin yung gamitin. So simulan natin dito sa ating 1. Ito palang ating rotary ng ating effects ay continue siya. So nakikita nyo yung 1. Kapag ilikot ka pabalik yan, 24. Paikot lang. So continuous lang yan hanggang bumalik ulit sa 1. Tuloy-tuloy lang yan. So gamitin natin muna yung 1. Tapos kapag gusto mo i-select, halimbawa gusto mo yung 2, press mo lang once. Mag-i-stable yung ating ilaw. Tapos balik tayo sa 1. Nagbibiling siya. Para i-select yan, press lang isa. So para naman kontrolan yung intensity naman ng reverb na ilalagay natin sa ating boses or sa instrumento, ito yung ating parameter, ito yung gagamitin natin mula sa minimum hanggang maximum. So yung reverb natin, yan ay pwede nating makontrol dito. So open ko na yung reverb natin. Check. So ito yung default na sa minimum na volume yung ating parameter. Iangat natin. Napansin nyo parang maikse yung ating reverb. Check, check. Yan. Papahabain niya ngayon yung reverb ng ating boses. Check, 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 hey, check, check, sound check. So kung kapag sinagad natin yan, hey, hey, hey. So itong amount naman nung reverb na yan, pwede pa yan tumaas sa level dito. Yung effects return natin, pwede pa natin yan iangat or pwede pa tayo magtaas dito. So ito yung control na to is yung volume o yung amount nung reverb na gusto natin na maapektuhan yung ating strip. Ito namang parameter naman is yung intensity naman o dami ng reverb na pwede nating ilagay sa isang strip. So sana malinaw po yan. Kaya puntahan natin yung ating number 2. Engage natin. Check. Hey. Hey. Yan. Kung mapapansin nyo, para siyang yung tail niya hindi ganun kaganda. So pwede pa nating iangat. Hey, check. Check. Hey. 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 Check. Check. Okay. So explore natin yung ibang mga effects. Punta tayo dun sa number 6, yung stage 2. Yan. Engage. Check. Hey. Check. Hey. Yan. Kung mapapansin nyo, meron siyang konting delay. Maganda yan para sa isang boses. Hey. Check. Hey. Hey. Check. Hey. So yung tail ng ating reverb ay may kasamang delay. So ito yung tingin ko na magandang gamitin sa mga live na performance na may konting delay yung boses mo para halimbawa kung kumakanta ka at yung dulo ng mga songs ay intense, maiiwan yung tail nung ating nung boses, nagkakaroon siya ng delay. So mas lumalawak yung boses natin kapag kumakanta tayo. So good thing yun para mas humalo dun sa instrumento or sa -1 yung boses mo. Check. Hey. 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 Check. Hey. So sa ganyang settings, okay na yan para sa isang event kung kumakanta ka. So explore natin yung ibang effects lang na nandito. Tignan natin yung mga nakakatuwang mga effects na nandito. Yung ating Ottawa, number 21. 21. 21. Press. Check. Hey. Hey. Check. Hey. Hey. Mic. Check. Hey. Hello. Yan yung Ottawa natin. Hey. Hey. Check. Hey. Taasan natin intensity. Check. Hey. Hey. Mic. Check. So, puntahan naman natin yung ating pitch change, number 24. Tignan natin kung gaano kaganda. Hey. Hey. Check. Hey. Yan. Okay din. Pwede ito. Kung magagamit mo pa. Gumagawa ka ng mga live streaming. Gusto mo magpalit ng boses, pwede rin siya.
Lipat tayo. Lipat tayo sa number 22, yung radio voice. Check, hey. Hey, yan. Para ka nang nasa tunog ng AM. AM radio. Check, hey, hey. Mic, check. Sound check, hey. Ayun, so ilan lang yan dun sa mga effects na nandito. Meron kang 24 na effects na pwede mong pagpilian para sa yung boses. Ito, magagamit mo kung ganitong settings sa live streaming. Nakakonect yung iyong mixer sa PC or sa laptop. At ito yung gagawin mong boses. Mag-connect ka ng music source dito. Pwedeng laptop or pwedeng phone. Pwedeng kahit ano. At syempre, maganda yung tunog ng voice mo dahil maganda yung preamp nitong ating MG10XU. Mataas din yung headroom. So, ano yung final verdict natin dito sa ating Yamaha MG10XU? So, sa price point na almost 5K at hindi naman siya original. Sabi ko nga kanina, ito ay copy lang nung original na Yamaha MG10XU. Para sa akin, okay na rin. Maganda na rin yung, yung quality niya. Mataas yung headroom, yun ang pinaka-importante. At yung mga equalizer niya, responsive naman. Yung compressor, malaking tulong yan. Yung high-pass filter, okay na okay. Then yung pagdating sa mga effects niya, sa mga reverb niya, ay goods na goods yan para sa akin. Maganda yung quality ng DSP na ginamit dito. Pagdating sa quality ng build niya, maganda, sturdy siya. Dahil bakal, kahit medyo matama-tamaan yan, halimbawa sa mga live event, hindi may iwasan yan na nagkakagulo minsan sa pag-setup. Sigurado ka na hindi agad-agad mababasag dahil nga metal itong ating casing. So itong Yamaha na to ay recommended, lalo kung nag-i-start ka pa lang, wala kang ganong kalaking budget. Kasi ang original na Yamaha na MG10XU ay umaabot ng hanggang 20K. So kung wala kang ganong kalaking budget sa ngayon, at nag-i-start ka pa lang sa yung live streaming or kung ano man yung ginagawa mo na mga types na mga content, pwede mong gamitin ito. Maganda siya para sa akin. Okay na okay ang quality niya, yung build, at yung overall na makukuha mo dito sa mixer na to ay panalo na para sa price niya na almost 5,000 pesos. So ayan, sana nagustuhan mo yung ating video sa araw na ito at kung nakatulong ito sa'yo, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at syempre i-share natin sa iba. Muli ako po si Bal ng Music Ride sa Kwentong Musikero. Salamat!